kapatid, sabi dito, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dinaguop ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit ug pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaan ini. Mga kapatid, nais ng Diyos mga kapatid ang kanyang paraan para maibalik tayo sa orihinal. Gusto pala ng Diyos mga kapatid dahil nakita ng Diyos na ngayon mga kapatid, lumaganap na ang kasalanan. Amen. Gusto ng Diyos mga kapatid na gagamitin niya ito sa kanyang pagdating na hindi natin alam, walang taong nakakaalam kahit kailan o kailanman na anong oras man dahil para siyang magnanakaw, sabi ng Biblia, at saka kanyang susunugin itong mundo. Amen. Itong lupa. Sabi niya, hilabihang kainit o pagasunugon ang yuta o ang mga buhat ini. Amen. Tatapusin talaga ang paraan ng Diyos para maibalik tayo mga kapatid sa bagong langit at saka bagong lupa. Amen? Kasi hindi naman ito eh. Hindi talaga ito mga kapatid. Naano na ito? Nahaluan na ito ng kasalanan. Kaya nga, susunugin ng Diyos ito. Hallelujah, gamit mga kapatid. Kaya mayroong tribulation na magaganap. Mayroong kasakitan dahil lahat ng hindi marapture mga kapatid, yung kulang sa salita ng Diyos, lahat ng wala kay Kristo at saka hindi nananalig kay Kristo, lahat mga kapatid ay makakaranas sa tribulation. Amen? Lahat ng hindi maaagaw, lahat ng hindi marapture mga kapatid ay makakaranas mga kapatid ng kasakitan. Tama ba yun? Mga kapighatian. Amen? Hallelujah. Praise God. Ang paraan pala ng Diyos mga kapatid, dahil kung hindi niya ito tatapusin at wawasakin ang ating mundo na kinatatayuan, mas lalong dumadami ang makasalanan. Amen? Nakuha niyo? Mas marami ang mga tao mga kapatid, mas lalala pa. Amen? Pero sabi ng Biblia, maliban na lang paikliin ko ang mundo. Amen? Dahil mga kapatid, nais ng Diyos mga kapatid, baka wala nang naligtas. Gusto ng Diyos mga kapatid na paikliin niya ang ating mundo na pinamumuhayan ngayon. Amen. Gusto na niya mga kapatid dahil nais na ng Diyos mga kapatid na ibalik na tayo doon sa original na plano ng Diyos. Amen. Praise God. Sanglit, sabi dito sa 11, sanglit kining tanan mga butanga, pagatunawon man sa ingon, pagkakinahanglanon gayud di ay na magkinabuhi kamo sa pagkabalaan o pagkabyuson. O ito mga kapatid, alam naman natin mga kapatid, sabi ng Biblia ni Apostol Peter, alam naman natin mga kapatid na nalalapit na itong susunugin. Ang dapat daw sana gawin ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay mamumuhay tayo ng may kabanalan at may takot sa Diyos. Amen? Gusto ng Diyos yan, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Dahil alam natin itong mundo na maraming mga tukso. Hallelujah. Verse 12, na magapaabot o magapadali sa Diyos, o magapadali sa pag-abot sa adlaw sa Diyos, na tugod ni ini pagaduslitan o pagatunawon ang mga langit o ang mga kasugdanan sa kalibutan, mga tunaw sa kalayo. Amen? Isipin natin yan mga kapatid, darating ang tribulation, kasakitan, kapighatian sa mundong ito, pero ang mga nobya ni Kristo ay wala na dito. Amen? Kaya mga kapatid, itong mensahe na ito, hindi ito katulad sa iba. Amen? Kaya mga kapatid, ang inyong pastor, ang inyong kapatid, na nangangalaga sa inyo, nagpapakain sa inyo ng salita ng Diyos, pinapakain kayo para malaman nyo, para kayo ay lalago sa pananampalataya. Dahil mga kapatid, sa definition ng mga church, hindi mo ito makikita mga kapatid. Amen? Ako, marami na ang mga church na pinasukan ko, pero hindi ko nakikita kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa atin. Dahil ang bawat maririnig ko doon ay puros ng pira, ang pinag-usapan, at saka prosperity, o anuman mga kapatid.
Kaya ako ay umalis doon sa mga denominasyon ng mga simbahan dahil ang aking puso ay naghahanap ng totoong salita. Amen. Nais ko mga kapatid, kaya kinuha tayo galing sa Katoliko, galing sa iba-ibang mga simbahan, kinuha tayo ng Diyos para ilagay tayo sa tamang salita. Amen. Dahil kung nandyan ang tao sa tamang salita, sino ba yung salita? Si Kristo yan. Kung nandyan tayo kay Kristo, amen, hindi tayo mabibigo. Amen. Kaya mga kapatid, nais ng Diyos mga kapatid para sa atin. Huwag nating tingnan ang ating mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya. Amen. Bagkus mga kapatid, atin silang ipagdasal dahil alam natin mga kapatid na lalapit na ang pagtapos sa ating mundo. Amen. Dahil kawawa sila mga kapatid kung hindi sila babalik. Amen. At maabutan sila kapatid. Like Atif, sama daw sa kawatan. Amen. Buti na lang kung alam natin kung ang Panginoon ay darating bukas. Siyempre, maraming nagsisimba dito. Hindi naman natin alam mga kapatid. Kaya yung mga kapatid ay naging relax na lang po. Amen. Nagre-relax sila mga kapatid dahil ang akala kasi nila ay simba na naman o ano naman, ganyan. Pero hindi natin alam ang ating pagsisimba, ang ating pagpakikinig sa Diyos ay siya po ay natutuwa sa atin. Amen. Kaya nga sabi nga nung nakaraang linggo, hindi tayo mga kapatid na hindi tayo nangalagad. Ano ba yan? Nanampalataya sa tao kung hindi sa Diyos po. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos mga kapatid para sa atin. Dahil mawasakin niya ito, tunawon niya ito, ang magkasugdanan pinaagi sa kalayo. Apoy mga kapatid. Kaya ang mga mahal natin sa buhay, ang mga kapatid natin, mga kapatid na nanghihina sa pananampalataya, tayo po, mga kapatid na nandito, ipagdasal natin para sila po ay mag-iinit. Amen? Para babalik sila mga kapatid, parang cellphone yan. Yung cellphone mga kapatid, kung nawawala na yan ng ano, at saka yung apoy, kung nawawala na yan ng baka. Amen? Siya po ay namamatay yung apoy. Ganon mga kapatid sa ating pananampalataya. Minsan mga kapatid, darating sa atin, amen? Darating sa atin mga kapatid, yung mga mabibigat na mga problema at saka mga trials. Pero mga kapatid, ang ating isipin, mga kapatid, hallelujah, sinadya ng Diyos ang lahat, mga kapatid, para tayo ay lalago sa pananampalataya. Para kakarating ng Panginoon. Hallelujah. Ngayon, mga kapatid, nais ng Diyos, mga kapatid, sabi dito, ng mensahe, kaya, sabi niya, lahat, sinadya pala ng Diyos, mga kapatid, sabi dito, para daw mapilitan ang mga anak ng Diyos na bumalik sa Diyos. Kasi kung walang mga trahedya, hindi maawik, hindi ba yung tawag nito, hindi ma-alarma. Hindi sila yung natutulog na mga Christian, amen? Alam mo ba yung tulog? Walang malay. Natutulog na. May mga Christian kayo mga kapatid, kaya ang paraan ng Diyos, nilindol niya, niyanig niya ang mundo, amen, para yung mga anak ng Diyos, at hindi mga anak ng Diyos ay tatawag sa Diyos, amen? Di ba pag nailindol, Diyos ko, pati rin sila tatawag ng Diyos. Kasi gusto rin nila maligtas eh. Pero sa isipan ng Diyos, meron na talagang nakalaan doon kung sinong maliligtas at saka hindi po maliligtas, amen? Yun po ang plano ng Diyos. Kasi kung maliligtas naman din yung mga makasalanan, walang saysay ang Biblia na nagsasabi dito na ang mga makasalanan ay hindi maliligtas. Amen? Kung ang ating isipin mga kapatid, kung pati naman ang mga makasalanan na hindi nagre-repent, ano ba yan sa Tagalog? Nag-repent. Kung hindi yan nagsisi,
Paano matutupad ang Biblia na mayroong itatapon sa apoy? Sino bang matatapon sa apoy? Wala. Pati si Satanas pala ay mapunta sa langit. Kaya ngayon, ang paraan ng Diyos, mga kapatid, iyanig daw niya ang mundong ito para lahat ng mga anak niya, hallelujah, ay magising. Pero kawawa naman mga kapatid, minsan pag may yumanig, ilang araw lang magsisimba kasi natatakot. Hindi po ganyan. Amen? Dapat hindi tayo takot mga kapatid sa lindol, kundi takot tayo na itatapon tayo sa apoy. Amen? Dapat hindi lang tayo sa lindol natatakot, saka na tayo magsimba. Pero kung wala namang lindol, hindi naman magsisimba, hindi naman mananampalataya sa Diyos, magre-relax na naman kasi wala namang bagyo, wala namang baha, wala namang kahidya, at saka hindi na rin siya nasunugan ng bahay, parang relax na. Hindi tayo mga kapatid natakot sa mga lindol. Amen? Matakot tayo kung tayo po ay itatapon sa apoy. Amen? Hindi sana ganyan mga kapatid. Sabi dito, virgins and those Christians who are left behind missing the rapture. Amen? Yung mga Christian daw, mga kapatid, mga Kristiyano na naiiwan sa rapture. Amen? Dahil wala silang uwir. Amen? Hindi sapat ang kanilang uwir, sabi ng propeta ng Diyos. Hindi daw sapat ang kanilang uwir. Wala daw silang baptism of the Holy Spirit. Amen? Hindi daw sila napupuno sa baptism of the Holy Spirit, kaya sila ay naiiwan. Kaya mayroong tribulation na kanilang matitikman. Amen? Hallelujah. Sabi dito, ang kanilang mga ngipon ay behind weeping. Left behind weeping, willing, garnishing their teeth. Parang nag-aano sila sa kanilang mga ngipin. Hallelujah. They will be hunted down like dogs by the Antichrist and will be tortured to death during tribulation period. Amen? During the tribulation period, mga igsoon, mas lalo silang pinapahirapan. Amen? Ang makakaranas, mga kapatid, sa tribulation period, yung mga naiiwan dito sa baba. Amen? Maraming naiiwan. Kunti lang po, mga kapatid, ang maliligtas, mga kapatid. Pero marami na yan kung mag-iipon-ipon doon lahat ng mga lugar. Amen? May mga Hilonggo, may lahat ng mga language. Magtitipon-tipon tayo doon sa kaharian ng Diyos. Pero yung mga maiiwan dito, mga kapatid, sabi ng propeta ng Diyos, yung mga maiiwan ay makakaranas po sila sa Great Revelation. Amen? Malapit na, mga kapatid. Hindi lang natin, mga kapatid, isipin na matagal pa. Isipin na natin, mga kapatid, na malapit na. Kasi sabi ng Biblia, mga kapatid, yung alam nyo, ang araw ng tao ay hindi araw ng Diyos. Amen? 1,000 years na tao sa Diyos, isang araw pa lang. Ngayon, 2,000 years pa tayo, 2026, ibig sabihin sa Diyos, 2 araw pa tayo. Amen? Kaya ganun, mga kapatid, ang plano ng Diyos, mga kapatid, para sa atin, dahil, mga kapatid, nais ng Diyos ay pupukawin, gigisingin ang lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Dahil po, mga kapatid, ibabalik na tayo doon sa orihinal na plano ng Diyos. Doon po, mga kapatid, hallelujah, sa eternity. Wala nang sakit, wala nang hospital, wala nang sementeryo. Doon, mga kapatid, lahat tayo doon ay masaya. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang plano ng Diyos, mga kapatid, noon sa tao. Kaya lang nung pumasok ang kasalanan, naputol yung plano ng Diyos. Pero nais ng Diyos ay ibalik. Sa anong paraan? Kailangan niyang gugunawin itong mundo sa pamamagitan ng apoy. Amen? Gunawin niya ito, mga kapatid. Maniwala tayo sa hindi, mga kapatid. Lahat ng ating mga posisyon dito, lahat ng ating mga ari-arian dito, mga kapatid, ay hindi na po ito, magsilbi. Amen? Maiiwan na po ito dito, mga kapatid, dahil masusulog ito.
Pero tayo po mga kapatid, ay kukunin na ng Diyos. Amen? Mararapture na mga kapatid. Kukunin na tayo ng Diyos bago po mga kapatid ang Great Revelation. Malaking kapighatian dito, kapighatian sa mundo. Yan po mga kapatid, hallelujah, ang totoong salita. Amen? Hindi po tayo mga kapatid, binigyan ng propeta ng Diyos ng mensahe para po tayo mga kapatid ay taputin ng propeta. Amen? At saka hindi po ito binigay ng Diyos ang kanyang salita para po tayo ay matakot. Amen? Kung hindi, para po tayo ay makapaghanda. Amen? Para mag-prepare tayo mga kapatid dahil gusto ng Diyos na makapunta tayo sa bagong langit at bagong lupa. New heavens and new earth. Amen? Itong lumang ngayon, susunugin to. Lahat ng mga masasama, walang matitira. Amen? Dahil doon tayo, bago tayo bababa, together with Jesus Christ. Bababa tayo sa bagong langit at bagong lupa at masaya na tayo. Wala na tayong makikitang hospital, mga ambulance, amen? Mga menteryo, o kaya wala na tayong makikita, mga kapatid, na nalalagas na mga dahon. Hindi na tayo, mga kapatid, hallelujah, hindi na tayo nagtatrabaho ng dinegosyo. Amen? Dahil sabi ng Biblia, doon mga kapatid, hallelujah, siya po ang ating hari sa lahat ng hari. King of kings and Lord of lords. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ganon mga kapatid ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya meron pong magaganap mga kapatid. The Great Revelation, bababa dito sa lupa para mga kapatid, masusunog lahat ng mga atomic bomb, mga itinanim ng mga China o anuman dyan, dahil sa pagbaba ng apoy ng Diyos, mga kapatid, masusunog na yan. Amen? Lahat ng mga gasolinahan, mga kapatid, itong lupa natin, mga kapatid, sa ilalim, may mga gas ito. Amen? May mga lava. Amen? Lalong-lalo na mga kapatid na malapit sa mga volcano. Amen? Malapit dyan. Sa ilalim niyan, mga kapatid, nag-iinit yan. Pero pag bumaba yung apoy ng Diyos, mas lalong sisiklab yan. Amen? Lalong aapoy yan, mga kapatid. At saka yan ang paraan ng Diyos para gunawin niya ang mundong ito. Amen? Para ililipat tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Amen? Praise God. Napakaganda ng salita ng Diyos, mga kapatid. Binigyan tayo ng ganitong salita, balita, para tayo ay makapaghanda. Amen? Praise God. Hallelujah. Dito mga kapatid, lahat ng mga 144,000 ay tatawagin na ng Diyos. Amen? Para ibalik na doon ang true gospel of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Praise God. When God is true with us Gentile, He will turn back to the Jews and open their eyes to the true gospel of salvation. Itong mensahe, amen? Itong mensahe na isinasalikway, itinataboy ng mga Hudyo at napunta sa atin ng mga Hintil, ito rin ang babalik doon na mensahe para sila ay maniwala para sa totoong salita. Amen? Hindi tayo denominasyon, mga kapatid. Kaya nga ako, mga kapatid, sinikap ko talaga, mga kapatid, na ipakain sa inyo ang salita ng Diyos. Amen? Hindi ito patawa-tawa dito sa pulpito. Amen? Hindi ito joke-joke dito sa pulpito. At saka hindi ito comedy bar ito. Hindi comedy bar. Ito po ay pulpito, mga kapatid. Amen? Dahil sa Diyos, mga kapatid, dito sa pulpito, dito tayo hinahasa, piniprepare ng Diyos para makapunta tayo, makatira tayo sa bagong langit at bagong lupa. Palakpakan natin ng Diyos. Ganon, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Sayang, mga kapatid, mga kapatiran natin na hindi nila mapakinggan ito. Dahil ang mensahe, mga kapatid, minsan lang ibabalik ng Diyos. Amen? Ngayon, ang mensahe na ito, napakaganda. Dapat sana makita, marinig ng mga kapatiran, mga kapatid, itong mensahe na ito dahil para po sa kagalakan ng ating puso sa paglilingkod sa Kanya.
Dahil gusto ng Diyos, mga kapatid, papakainin tayo ng sariwang mensahe. Amen? Dahil ang mga agila ay hindi yan kakain ng mga pagkain na mabaho. Amen? Ganon din sa mensahe. Hindi tayo kumakain sa ibang mga mensahe sa mga denominasyon ng mga churches. Kakain tayo, mga kapatid, sabi ng Biblia, fresh manna. Yun ang mga eagle food. Amen? Yun po ang pagkain ng mga agila. Hindi siya kakain ng mga mababaho. Amen? Ganon ang karakter. Amen? Ganon ang kanyang karakter bilang agila. Kaya mga kapatid, itong mensahe na ito po, mga kapatid, ay makakaangat sa atin doon sa rapsyon. Amen? Kasi kung nasa salita tayo, nasa toong salita, kunti man lang tayo dito. Amen? Pero meron kang totoong salita, ikaw ay babalikan ni Kristo. Amen? Hallelujah! Praise God! Dahil hindi po babalik si Kristo sa simbahan at saka iaangat niya itong mga building. Amen? Hindi. Ang babalikan ni Kristo sa rapture. Amen? Para maiwas tayo sa Great Revelation, ang babalikan niya, yung salita niya na nasa yung puso. Amen? Kung nandyan yan, nag-iimbak na yan, dadami na yan, umaapaw na yan, yan po ang ibig sabihin, the baptism of the Holy Ghost, which is the Word. Amen? Ang salita po, yun po ay baptism of the Holy Ghost. Yan po tayo binabautismuhan ng Diyos sa kanyang totoong salita. Pag umaapaw na yun, ibig sabihin, kung wala ka ng malulunok, maaagaw ka na. Hindi po, mga kapatid, mararapsyon ang tao kung kulang po siya sa lanan. Amen? Maiiwan siya, mga kapatid. Maranasan niya ang Great Revelation dito sa mundo. Kapighatian. Ang mga tao, mga kapatid, alam mo kung anong mangyayari sa kanila, brother and sister. Alam niyo kung pagdating ni Jesus Christ, katulad siya ng magnanakaw na hindi natin alam kung anong oras o anong takna. Amen? Pag dumating siya, alam niyo kung bakit, mga kapatid? Dinadramatize siya ng propeta ng Diyos. Sabi niya, ang lahat ng mga tao daw ay iiyak dyan. Yung araw na yun. Amen? Dahil, mga kapatid, naiiwan sila. Amen? Kung meron na tayong iyak dito, kapatid, dahil iniwan tayo ng mga boyfriend at saka girlfriend, hindi yun ganun. Amen? Hindi pa yun. Iba ang iiyak nila, mga kapatid, kung sila nakikita nila ay naiiwan sila. Dahil alam nila, mga kapatid, ang kapighatian ay maranasan nila. Amen? Ganon, mga kapatid. Hallelujah. Ganon ang plano ng Diyos. Kaya ang pag-iyak ng mga taong ito at saka ng kanilang mga ngipin dahil galit na galit sila, dahil hindi sila, mga kapatid, nasama sa pag-agaw ng ating Panginoong Kristo. Kung siya man ay dumating, mga kapatid, iiyak ang lahat ng mga maiiwan, mga kapatid. Dahil alam nila, mga kapatid, hindi basta-basta ang apoy dito na susunog sa lupa. Amen? Alam niyo, mga kapatid, hindi lang apoy yun. Sabi ng Biblia, kasunod pa yung lindol. Amen? Amen? Hindi lang apoy, dahil Great Revelation yan eh. Sabi ng Biblia, pag bababa ang apoy, dalugdog. Ano ba yan sa dalugdog? Ang ano? Tagalog sa dalugdog. Kulog. Kidlat. Amen? Amen. Ano? Kulog. Kidlat. Ano man? Lindol. Napakalakas ng kulog. Dalugdog ba? Mabukol magaling kay Son. Napakalakas yan. Hello? Malakas yan. Amen? Amen. Balik kong tarong dan sa kanang yang sa kanan. Hello? Iintang ta otro. Niya ay saksak na balik. Hello. Praise God. Amen. Ganito yun. Ito sanang mensaheng ito, dapat mapakinggan ito ng mga kapatid dahil napaka-importante ito. Amen? Amen. Minsan lang, mga kapatid, ang mensahe ay babalik ng Diyos dahil ang kapahayagan, kapatid, sa inyong pastor
ay minsan lang. Amen? At saka hindi ito sa akin galing. Sabi ng Biblia, kung darating man ang kapighatian mga kapatid, una, apoy, at saka mahuhulog lahat ng mga bituin, amen, sa langit, at saka maglilindol ng malakas, amen. Hindi basta-basta. Kasi great revelation na yan, amen. Kaya nga, nais natin mga kapatid, na tayo po ay, ang inaasahan natin na tayo po ay maagaw na, amen. Kasi kung walang pag-agaw mga kapatid, maranasan ng tao ang kapighatian sa mundo. Yun lang ang kapatid, pinakahintay natin mga kapatid. Kasi wala pong makakakaya, wala pong makakayanan na tao, kahit sinong tao dito, hindi makakaya sa apoy. Amen? May kasabay pa na tulog at kidlat, malakas yan, sabi ng Biblia. Ibubuhos yan ang galit ng Diyos. Amen? Alam niyo mga kapatid, kung ang galit ng Diyos, kung mayroon ng tao na nagagalit, hindi yan. Hindi pa yan. Iba ang Diyos pag magalit mga kapatid. Amen? Nagalit ang Diyos doon sa panahon ni Noah. Ano ang galit ng Diyos? Pinatay niya lahat ng mga tao doon sa panahon ni Noah. Amen? Mga bata, mga kapatid, mga tao na mga magagaling, mga kapatid, pinatay ng Diyos. Galit ng Diyos yun. Amen? Puot ng Diyos yun. Amen? Nakukuha niyo ako. Iba ang Diyos pag magalit. Iba rin ang Diyos pag magmahal. Malapakan natin ang Diyos. Amen? Ang Diyos pag magalit, iba. Iba rin siya pag magmahal. Amen? Pag minahal mo ang Diyos, mamahalin ka niya. Pag hindi mo mamahalin, galit ng Diyos ang kapalit. Amen? Iba ang Diyos pag magmahal eh. Ang tao pag magmahal, salita lang. Iiwanan ka sa iri. Amen? Yung mga boyfriend ngayon, pag mabuntis na, kukunin ko lang ang example, pag mabuntis na ang girlfriend, yung mga pangako, wala na. Pero ang Diyos, iba pag pangako. Amen? Pag nangako siya, ililigtas ka, dahil minahal mo siya, pinaglingkuran mo siya sa buong buhay mo, may takot ka sa Diyos. Amen? Nakikinig ka sa kanyang salita, nirespeto mo ang kanyang salita. Yun, mga kapatid, i-expect mo yan, yan ang kanyang hinintay sa iyo. Amen? Pero kung wala tayong pagmahal sa kanyang salita, wala tayong takot sa Diyos, amen? Doon talagang puot, galit talaga ang kapalit. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya ang Diyos, mga kapatid, gugunawin niya para maibalik tayo doon, amen, sa bagong langit at bagong lupa. Praise God. Yun ang pinakamaganda. Hallelujah. Bradlong, okay pa ba ang ating ano? Praise God. Yun. Dapat mong, kahit ano lang tayo, kung ilan, Bradlong, sister, hindi handa yan. Kahit may isa lang nakikinig. Dalawa at saka, more than nandito ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin. Hindi natin siya nakikita. Pero sa kanyang salita, meron tayong kagalakan sa ating puso. Amen? Praise God. Nagagalak tayo dahil napakinggan natin na yung pala ang plano ng Diyos para sa atin. Iba ang Diyos pag magmahal, iba rin ang Diyos pag magalit. Amen? Kaya nga kung ang tao, kung may takot siya sa Diyos, alam naman niya, iba ang Diyos pag magalit, papatayin talaga niya ang mga tao. Ang Diyos ba ay killer? No, hindi siya katulad sa atin na may pinapatay, pinabaril. Iba ang Diyos kasi siya ang lumikha ng tao, siya din ang kukuha sa buhay ng tao. Amen? Kaya sa kanya yan eh, sabi ng Biblia, akin ang lahat. Amen? Silver and gold is mine. Sabi ng Diyos, akin ang lahat, wala sa akin. Wala tayo kahit isa. Amen? Lahat ay sa Diyos. Buhay natin, hininga natin, bahay natin, tinitirahan natin, pagkain, trabaho natin, galing yan sa Diyos. Amen? Pinahiram lang yan. Wala tayo kahit isa dito sa mundo. Kaya pag kinuha na ng Diyos ang buhay ng tao, wala na. Amen? Impas. Ito pa sa itong bata, impatso. Impatso na yun. Hallelujah. So, ganun mga kapatid. Napakaganda ang salita ng Diyos. Sabi dito, when the millennium starts, how will be unbelievers taken off of the earth?
Hallelujah! Kung ang millennium, alam mo ba niyo yung millennium? Yun ang titirahan muna natin dahil tayo po ay aagawin. Amen? Kukunin tayo at ilalagay tayo sa millennium. Para doon tayo magpahinga muna. Amen? Mag-relax muna doon ng 1,000 years kasi si Satanas, nakatali pa siya. Amen? Sabi ng Biblia, after 1,000 years, si Satanas po ay nakalagan. Amen? Buhian si Satanas. Para ano ang gawin ni Satanas? Para yung mga tao na dapat niyang saniban ay sasaniban niya. Pag nasa biniban nila lahat ng mga tao, yung mga anak ng Diyos na galing doon, hallelujah, sa kanyang, sa millennium, ay, together with Christ, ay bababa at saka makipag-away ito, yung mga tao ito sa mga bride. Nakuha ninyo? Malalim na to. Makipag-away sila. At saka, ang bride and Jesus Christ, kasama natin, papatayin sila. Amen. Papatayin sila ng Diyos. Together with the bride. Kaya tayo po, sabi ng Biblia, tayo po ay mag-judge sa earth. Amen? I-judge natin ang earth na ito. Amen? Together with Christ. Hallelujah. Praise God. Kasi, kasama na ni Jesus ang kanyang asawa. Amen? Kasama na tayo. Asawa na tayo ni Jesus. Siya po ang ating husband. Sabi dito, siya po ang ating ulo. Tayo po ay iglesia. Amen? Itong building, hindi ito. Amen? Hindi ito marapture. Ang marapture, ikaw. Amen? Itong building, it is a place of worship. Amen? Sa Bisaya pa, lugar lang ni alang sa pagsimba. Gathering places. But, ang tinuod din soon, ikaw o ako. Palakpakan ako itong Ginoo. Hallelujah. The unbelievers will go down in the tribulation period. Lahat daw ng mga unbelievers, mga kapatid, ay makakaranas sila ng mga kapighatian. Bakit? Dahil sila po ay naiwan. Sabi dito, with sleeping virgin and all those others, unbelievers and sleeping virgin and the remnant of Israel, that's to be taken out. Kahit mga kapatid, hindi lahat ng Israel ay 144,000. Amen? May pinipili lang ang Diyos. At saka dito din sa atin mga hintil, hindi rin lahat ng hintil ay hintil. Sabi ng propeta ng Diyos, mga kapatid, sabi niya, hindi lahat ng Hudyo ay Hudyo. Hindi lahat ng hintil ay hintil. Amen? Meron lang mga pinili ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Marami na mga kapatid, maghintay lang kayo. Dapat nagagalak na kayo ngayon. Amen? Dapat nag-iinit na kayo sa salita ng Panginoon. Dapat galak na galak ang iyong puso, mga kapatid, sa pakikinig ng kanyang salita. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Ito na, mga kapatid. Sabi dito, ang mga simbahan daw na lukewarm, ang mga simbahan daw, mga kapatid, na manigamgam. Amen? Yung mga Kristiyano, mga kapatid, Iglesia, nag-type ito sa atin. Ang mga Christian daw ngayon na nanlalamig, amen, ng lukewarm, yan mga kapatid ay napakadelikado na sa kanya. Amen? Dapat mga kapatid ay nag-iinit tayo. Amen? Darating man ang mga pagsubok sa ating buhay, sinubok tayo ng Diyos para tayo ay maihanda sa pagdating ng bagong langit at bagong lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Inihanda lang tayo mga kapatid. Tinitis lang tayo ng Diyos. Amen? Tinitis lang tayo. Minsan mga kapatid, naisip natin, bakit ang bigat, Lord? Tinitis lang tayo ng Diyos. Katulad ng mag-apply ka, kapatid. Talagang ititis ka ng mga Ikaw ba, i-interview ka, brother, no? Ha? I-interview ka pag-apply? Wala na. Okay rin mga kailangan may kuhan.
bakir. Pero, kanang mga apply ka, ang trabaho, itis ka na. Amen. Testingan ka, ibalik ko ang imong buwan. Mga pangutana, kung makatubag ba yung nagtarong. Itis ka. Ganon din ang Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil tayo po, mga kapatid, alam niya na malapit na po ang pag-agaw sa atin, lagi po tayong pinitis dito sa lupa. Amen. Hinahasa tayo. Amen. Parang ginaganyan tayo ng Diyos para makita talaga na makintab na tayo. Amen. Ganon yun, mga kapatid. Minsan, sa salita ng Diyos, minsan masakit. Amen. Pero hindi yun. Hindi yun paraan ng Diyos para tayo ay hatulan doon sa apoy. Kung hindi, para ihanda tayo para tirhan natin ang bagong langit at bagong lupa. Wala nang sakit, wala nang minteryo, wala na ka nang maririnig na wang-wang ng ambulance na woo, 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 woo. Dahil may namamatay, wala na pong kamatayan doon. Amen. Sabi ng Biblia, hindi na tayo mag-aasawa doon. Amen. Wala nang asawa doon. We are all brothers and sisters in Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Napakaganda ang salita ng Diyos. Siguro magtagalog na lang ko. Mga kapatid, balikan natin. Tapusin natin. Lahat ng hindi conclusion natin, lahat ng hindi maaagaw ay nakakaranas sa kapighatian. Dahil ang itong mundong ito, mga brother and sister, brother Neil, itong mundong ito, nais ng Diyos, mga kapatid, wawasakin na ito. Sa apoy. Amen? Hindi lang apoy. Kasama na ang dalugdog, kilat, lindol na malakas. Wala ka nang makikita pa na bukid. Malakas ang lindol. Kaya sila umiiyak. Amen? Dahil unti-unti nilang maranasan ang sakit. Doon sila umiiyak, magsisisi. Bakit hindi ako naglingkod? Bakit lagi akong nagbibisyo? Amen? Ganun na ang kanilang mga pagsisisi. Kaya nga sabi ng iba, ang pagsisisi ay nasa huli. Amen? Hindi po ang pagsisisi ay nasa una. Nasa huli po ang pagsisisi ng mga tao. Doon po sila, mga kapatid, maisipan nila, ikaw na sinishare mo ang salita ng Panginoon, maisipan nila, si Juan de la Cruz pumunta sa bahay, iniyaya ako na maglingkod sa Diyos at iwanan ang aking mga bisyo, ang aking pagsusugal, ang aking mga bisyo, lahat ng lahat para paglingkuran ng Diyos, pero hindi ko siya pinakinggan. Ngayon, nandito na ako sa kapaghatian. Hindi ba yun? Kapaghatian ba yun? Pag mamatay na yun, itatapon pa yun sa apoy. Amen? Itatapon pa yun doon sa impyerno. Ikalawang kamatayan. Namatay ang kanilang lawas. Una, pangalawa, sabi ng Biblia, dagat-dagatang apoy. Amen? Ganon yun. Kaya lahat ng mga tao na umiiyak, hindi yan umiiyak, mga kapatid, dahil iniwan ng boyfriend. Umiiyak sila dahil nagsisisi sila dahil hindi nila sinunod ang salita ng Diyos. Ikaw, mga kapatid, ikaw na nag-share sa isang tao na hindi niya pinaglingkuran ang Diyos, iniwan niya ang Diyos, mga kapatid, yun ang kanyang maisipan. Amen? Babalik yan sa kanya dahil sabi ng Biblia, ang salita ay siya rin ang mag-judge. Sabi ng Biblia, ang pulong maurapod ang muhukom kaniya. Kanako. Amen? Doon, nagsisisi na sila dahil pinarusahan na sila ng Diyos. At saka, ginajudge na sila ng Diyos sa kanilang mga isipan. Amen? Nag-iisip na sila, bakit yun pala, yung mga tao pala na kunti lang pala, walang mga sasakyan dyan. Yun pala ang nagdadala ng salita ng Diyos. Amen? Walang sasakyan, kunti lang ang nagsisimba. Sila pala yun ang nagbabala sa akin. Amen? Bakit, Panginoon, bakit ako umalis doon? Kasi, ganon lang ang mga pagsisisi. Lahat ng mga tao na umiiyak, hindi umiiyak dahil nawalan ng bigas. Umiiyak sila dahil lahat ng kanilang naririnig. Amen?
Lahat ng nilang naririnig na hindi na nila pinaglingkuran ng Diyos, doon na nila yan pinagsisisihan. Amen. Halimbawa, sabi ng Biblia, kapag narinig mo ang salita ng Diyos at bigla mo na lang iniwan si Kristo, yan ang problema, mga kapatid. Amen? Sabi ng Biblia, wala nang halad inihaw pa. Ano ba yan sa Tagalog? Hindi ko lang basahin ang verse. Sabi ng Biblia, sa dihang nadunggan mo ang pulong sa Ginoo, unya, mi talikod ka, mi salikway ka, wala na gyoy, unya, mi balik ka sa kasalanan, wala na gyoy halad inihaw pa. Di ba? Mo na ihukom sa tuwa kung mubalik na sa kalibutan. Amen? Wala na daw kung halad inihaw pa. Dili na gyoy isuot. Kumbaga, manluod na. Amen? Manluod na. Hallelujah. Pero dahil mayroon pang awa ang Diyos ngayon, amen? Mayroon pa siyang awa, pinapahaba pa ng Diyos ang kanyang awa dahil gusto ng Diyos ang lahat ng tao ay maliligtas sana. Amen? Pero ayaw talaga ng tao, doon sila hahatulan ng Diyos. Pag ayaw na talaga ng mga kapatid, doon sila hahatulan ng Diyos. Amen? Napakaganda ng mensahe ng Diyos. Hallelujah. Hindi ko na tapusin, mga kapatid. Mahaba ka ito, pero ito na lang, mga kapatid. Sana po ay nakakatulong sa inyo. Sana po lalagot kayo sa inyong pananampalataya. Amen. Ako po ay inyong kapatid. Tumutulong lang ako, mga kapatid. Papakainin kayo ng salita ng Diyos. Amen. Dahil hindi mo makukuha ito sa sabungan. Hindi mo makukuha ito sa kapitbahay mo. Hindi mo rin makukuha ang spiritual growth sa kapwa mong katrabaho. Amen. Hindi mo makukuha sa classmate mo ang spiritual na paglago sa iyong pananampalataya. Makukuha mo lang ito sa iyong pakikinig sa kanyang salita. God bless, mga kapatid. Palakpakan ng Diyos. Tumayo tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Di ba napakaganda ng Diyos, mga kapatid? Sa kanyang salita. Sana po, mga kapatid, ay ating ipagdasal ang ating mga kapatiran. Paliw ko, Brother Long, sa pag... Hallelujah. Praise God. Oh, glory to God. We worship you, Lord.